Kasama si OBR mula Manila, babiyahe kami ng papuntang Batangas para magpa-change oil? Ay, teka! Para maglinis ng motor. Ay, hindi! Alam ko na. Para mag-relax. Kumain ng masasarap na pagkain. At syempre, magliwaliw. May mga pangyayaring di inaasahan. Kaya paulit-ulit na paalala. May naghihintay sa atin na makauwi. At kaya tayo dapat mag-ingat sa kalsada. Kaya tara, at samahan niyo po ulit kami mula umaga hanggang matapos ang gabi sa video na ito. Huwag ka titigil sa Sit back, relax, timpla muna kayo ng kape, gear oil ka na, nagkaroon ka pa ng McCafe. and enjoy the show. Ganda mag-corner dito, ito yung view nyo. So hi guys, sana okay na yung audio natin. So guys, we're back for another content. At nandito ulit tayo sa Robinsons Mall. Or nasa motor show ba tayo? Dami motor eh, oh. May parkingan pa yan sa labas. Ganito karami mga motorsiklo dito. So for today, gamit natin si PCX 160. At may gamit na rin tayong bagong mic. Sana malinaw na yung boses ko. Ewan ko kung naririnig niyo ako. Ewan ko kung okay naman ha. Pero ito na yung bago nating audio. So ang ginagamit nating mic ngayon ay Racing Boy. Hindi siya Racing Boy kundi Racing Boy. Galing tayong Purple Panda kasi guys, 3 beses ko na ata pinagawa yung Purple Panda. Ang mahal kasi noon, tapos ayun, ayoko siya basta-basta itapon. So pinagawa ko, kaso nasira na naman ulit. Sumuko na ako, kaya naglipat na tayo ng mic. So yung previous vlog natin, ginamit nating mic doon ay yung Boya. Hindi ako satisfied sa Boya kasi medyo mas magaspang siya, kaya bumili ako ng bagong mic. So ito nga, bago na yung mic natin. Tapos bukas kasi pupunta tayo ng Batangas, sa Cuenca, Batangas. Ang ganda nung riding jacket ng naka-aerox sa tapat natin, ha. Alakas maka-fit, tapos broad shoulder. Tsaka may ano pa siya, Tai Chi belt bag. Ayos. So ito, gamit natin si PCX 160 kasi kukunin ko lang yung pina-merch natin. Guys, excited ako pakita sa inyo mamaya. May merch na tayo. Bukas kasi ride natin pa Batangas. Ngayon ay 2:18 in the afternoon. Kami pa tayong gagawin ngayong araw. Kukunin ko pa yung merch. Tapos kukunin ko sa ADB 160 para palagyan ng tar sealant. Grabe, biniyahe ko na La Union yun, walang tar sealant. So medyo worried kasi ako mamaya mapako tayo along the way. Natry ko na yung walang tar sealant eh. Talagang sobrang lambot ng gulong. Parang miracle na lang na nakauwi ako noon last time na wala akong tar sealant. So guys, nakuha ko na yung item natin. Tinilagay ko na siya sa box. Tapos pag gusto nyo magpa-merch, dito kayo sa 2018 Anak Bayan Malate. Ilalagay ko naman yung Facebook page niya, tapos contact number sa description natin. Then bukas papakita ko sa inyo yung result pag nasa Batangas na tayo. Yung result ng merch na pinagawa natin. So for our next stop, kukunin na natin si ADV 160 sa bahay at pagpapalitin na natin yung motor natin para mapalagyan ko na siya ng tire sealant kasi bukas nga natin siya dadalhin sa Batangas. At mag-aayos na rin ako ng mga gamit katulad ng mga tools na dadalhin natin. So guys, ito na si ADV 160. Kaso may pusang nakaparada. Hi Mingming, ano ba yan? Lagi ako nilalapitan ng mga pusa. Hindi ko naman siya maampon. Sobrang malnourished na ng pusa. Mingming, pusa ka konti. Maipit kita, baby. Kawawa naman. Naawa ko. Pusa ka. Ito ka. Ang gilid. Sobrang payat ni Mingming. Hindi ko naman maampon kasi kakaampon lang namin ng pusa. So guys, ito, pupunta na tayo para magpalagay ng tar sealant. Din ako makapunta ng Shoti Motorcycle Parts and Accessories. Gawa ng naghahabol ako sa oras. Sa 10th Ave kasi yon, so mga 10 kilometers away from me. So maghanap na lang ako ng malapit sa amin na shop. Papalagyan ko lang naman ng tar sealant. Sa mga nagtatanong if maganda ba talaga may tar sealant, sa akin kasi guys, experience ko na nga talaga yung mapako ng walang tar sealant. So sobrang hassle. Ang cons naman nito talaga para sa akin, lagi nagbabara sa pito. So ito guys, sa Laong Laan meron ditong shop. Boss, tar sealant lang, meron kayo? Pwede palagay na rin diyan sa vulcanizing, pwede. Marunong sila.
So yan, lalagyan ni Sir 50. Papalagay natin parehas. Ayun, kaya gusto ko sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories kasi libre na sa kanila yung paglalagay ng sealant eh. Dito, separate pa. So ito guys, papalagyan ko na ng sealant. Tapos uwi na tayo sa bahay. Mag-ayos ako ng gamit para sa lakad natin bukas pa Batangas. See you guys tomorrow in the morning. Hi guys! Good morning. It's 4:55 a.m. Dapat 3 o'clock wala na kami rito. Sobrang late na. Hirap kasi nung paggising ko kanina. Sobrang nakakaantok pa. So, ang hirap bumangon. Pero ito, magkasapatos na tayo. Tapos, estimated arrival ko mga almost 4 hours or 3 hours 30 minutes. Ando na tayo sa Cuenca, Batangas. Sinantay ko na lang si Mimi Dong. Pakita ko lang pala, ay kahapon pala, diba nagpa-tar sealant tayo. After natin magpa-tar sealant, nagpahangin na rin ako sa shell para matama ulit yung hangin. Kasi sa vulcanizing, hindi naman sakto yung hangin, tansyahan doon eh. So, ganun yung ginawa natin after magpa-tar sealant. Tapos, pakita ko lang pala yung total na tinakbo ni ADV 160. Nasa 845 kilometers na siya. Nag-average siya ng 40.7 km per liter. So, doon na tayo mag-change oil sa Batangas. Ayos eh no, pumunta ng Batangas para magpa-change oil. Tapos guys, kahapon, ewan ko kung makikita rito, pakita ko lang. Tignan yung headlight ko. Ayan o, basta hindi pantay yan. Kahapon, naayos ko sa bandang right side. Kasi sa left side ng ADB 160, na-adjust ko na. Tapos sa right side pa pala, dalawa pala yung ina-adjust dito. Kabilaan siya. Hindi ko katulad sa PCX 160. Pag in-adjust may ilaw, sa isang side lang. Ang ADV 160 magkabilaan. So kahapon habang nahihirapan ako mag-adjust sa kanan kasi hindi ko mapasok yung kamay ko, sinabi sa akin nung naka ADV 160 na kailangan baklasin pa pala tong buong fairings sa right side natin. So shoutout sa'yo. Mukha ko tanga kahapon, pinipilit ko tanggalin. So yun, next time babaklasin ko tong kanan para ma-adjust ko yung headlight. Hindi ko rin gano'n magamit yung headlight ko, sobrang taas ng tutok, nakakaya. Eh no, tignan nyo, taas oh. Pero na-adjust ko na yung kaliwa. Sobrang baba na nung kaliwa. Ang problema yung nasa kanan mataas pa. Adjust ko yan pag may oras. Babaklasin ko tong kanan. Papanoorin ko sa YouTube paano baklasin tong ADV 160 natin. So inantay ko lang si Mimi Dong. It's 5:04 na. 3 bar na lang yung nasa gasolinahan ko. Pero baka mamaya na ako magpagas pa nagbi-blink na. So yan pala ang OBR natin si Mimi Dong. Dala niya yung raketa niya na pan-tennis. Tapos pinagsuot ko siya ng full gear natin kasi maaga naman yung biyahe natin tsaka hindi ganun kahaba para mas safe na rin. So ito, ginamitan ko ng hook pero doble hook ilalagay natin dyan. Support lang yung isa. Ito talaga yung pinaka main hook natin. Kasi pwede ko naman siya ilagay sa harap ko, pero at least kung kaya naman ilagay dito ko na ilalagay. So guys, 2 ways pala tayo papunta ng Batangas. Isang pa Cavite, Imus, pa Lemery. Pa Imus, Lemery, Tagaytay. Tsaka isang pa Laguna. Sa Laguna na tayo kasi motor naman tayo, holiday. Makakasingit-singit naman tayo. Sobrang late lang namin ngayon kasi gising na yung mga tricycle driver. Marami na tayong makakasabay sa kalsada. Gising na yung mga nabiyahe para maghanap buhay. Unlike pag madaling araw, dire-diretso. Mga kasabay nyo lang yung mga umuuwi talaga. Pero ngayon, mix and match na yung mga kasabay natin. Ilang hours yung ETA natin simula dito sa may QC? So, we have 3 hours and 36 minutes. 3 hours, 36 minutes, 6, 7, 8. Expected time of arrival natin nasa 8:30. 8:30 to 9 o'clock. Sabi natin 9 o'clock. Papagas pa tayo. Pero, wala naman na tayo stopover. Tuloy-tuloy na to. So let's see what time tayo makakarating mamaya. Ito yung ilaw ko. Ayan, hindi na ako nakapag-headlight. Gawa ng hindi ko pa na-adjust yung ilaw. And so guys, nireset ko pala yung trip meter natin. Nandito na tayo sa may bandang Espanya. So 98 kilometers naman papunta ron. Tignan natin kung gaano katipid dito si ADB 160. Guys, may aaminin ako sa inyo. Pag nabiyahe ako na south, naliligaw ako minsan dito. Kasi ayun no, minsan di mo alam kung papasokan mo pa expressway na ba o pa service road. Nung bago ako dito kahit naka Google Maps ako, kunyari ito, kakanan tayo rito. Ayan no,
Minsan napapakanan kaagad ako. Ito napapasukan ko to. Ay putya, tapos pag ganun ako, ay expressway pala to. Tapos ito pala yung service road. Syempre since bago nga ako. Tapos ayan, di pa ako sanay sa bumiyahe rito sa south. Ayun yung mga naging issue ko dati. Kaya medyo natatakot ako bumiyahe. Dumaan dito sa may bandang Bikutan. Yan, yung mga daanan na yan. Pero ngayon somehow nakaka-manage. Ang ginawa ko po, sinusundan ko lang din yung mga nakamotor. Pinapauna ko sila para susundan ko na lang sila. Medyo nagkaka-traffic din dito. Masikip kasi talaga yung daan dito. Pero expected naman na natin yan eh. Lalo na kanyari yan, may intersection tapos biglang magkasakay dyan sa gitna yung jeep. Wait. At nandito na tayo sa may Alabang Star Mall. Ang problema lang wala na yung Star Mall. So nasa Alabang na lang tayo. Pumutok na rin yung liwanag, kaya may araw na. 6:03 AM. Liwanag na, no? Kasya kaya si ADB 160 pag sinakay sa Ford Ranger yan, no? Pick up. Oy, speaking of pick up, kahapon nagte-trending si Ate Mong Yana. You tell me. Napanood niyo yun? Ano masasabi niyo sa ganung video? Sinong may mali doon? Yung babaeng walang side mirror tapos na-mack-you sa rider, na-mack-you dun sa naka-pick up. So para sa akin, rider din ako, pero ang mali doon si Yana talaga. Kasi unang-una, wala siyang side mirror. Pangalawa, rough road yun. Knowing na nag-drive din siya ng sasakyan, dapat alam niya yun. Tsaka alam mo yung mag-overtake ka sa kanan, which is huli na rin kagad. Di ba dapat magbubusina ka muna at least, di ba? Para ma-warningan yung vehicle ahead of you. Kaya nga ako, hindi na ako nagpa-adjust ng sobrang lakas sa busina kasi ginagamit ko rin siya pang signal sa taong nasa harapan ko. Kasi minsan yung busina guys, pag sobrang lakas din, nakaka-trigger din ng road rage. Lalo na kung mainit yung panahon, tapos may busina ka sa'yo, di ba? Nakakainit ang ulo. Kaya one of the reason kaya hindi na ako nagpalit ng busina. Speaking, ito na, may shell na, papagas na ako. 1 bar na lang tayo. So guys, 1 bar na tira kanina sa panel natin. Tapos ang total na dinagdag sa kanya 6.389 liters. Nasa magkano ang gas sa atin? 370 pesos. Actually, balikan na natin to eh. Pag magko-commute kami ni Mimi Dong, gamit bus, jeep, tapos jeep ulit, ang aabutin ng gastos namin siguro kulang-kulang, sasabihin natin nasa 600, 200, 400, siguro kulang-kulang 800. Pero kung magmumotor kami ng full tank nito, 500 pesos, balikan na, may sobra pa. So mas makakatipid talaga tayo sa motor. Going back kay Ate Mong Yana, as an influencer, actually funding kami ng girlfriend ko ni Yana kasi ang ganda ng mga bike na ginagawa niya, yung mga content din niya. Pero knowing na ganun yung attitude na ipapakita mo sa mga followers mo, sa mga nag-subscribe sa'yo, sige pa. So yun nga, knowing dun sa mga subscriber na nag-subscribe sa'yo, ang buhay ng influencer, ang bumubuhay sa'yo dyan, yung mga followers mo, mga tao mo, yung mga tao. Ang nangyayari kasi, inaaway niya yung mga nagbabash sa kanya. Actually, hindi naman siya binabash, kino-correct siya na dapat hindi niya ginawa yung gano'n, hindi siya na-mack-you kasi nagtitrigger siya ng road rage. Tama nga naman, may nag-comment nga ron eh, titrigger ka ng road rage tapos idadamay mo pa yung mga kasama niyang lalaki doon, diba? Eh paano kung bumunot ng baril yun? Paano kung biglang maganap ng away yun, diba? Dahil sa kagagawa niya, nadamay yung mga lalaki na nandun. Ang social media maganda ginagamit for a lot of things na marami kang magagawang magandang bagay. Pero kung i-influence mo na pag di sila nag-agree sa'yo, against ka agad sa kanila, di ba? Hindi ka open-minded, sobrang close-minded, sobrang hirap nung ganun tao. So ayan, syempre bumalik sa kanya yung mga pinost niya, yung mga piniko-comment niya. Kaya sobrang trending siya ngayon. Shit, may asong namatay. Naputang ina, sorry, napamura ako. Kawawa naman si ate. Guys, mag-iingat po. Putang ina, may aso. Dahil siguro sa aso. Ay, sakit sa puso. Kawawa naman. Nabiyahe lang eh. Grabe guys. Actually, isa sa mga kinakatakot ko rin yan, yung ma-aksidente talaga. Hindi nyo alam kung kailan mangyari, kaya sobrang mag-ingat po. Actually, mali nga itong ginagawa ko. Dapat nag-gears din ako eh. Pero naka-mimidong naman yung gear natin.
Grabe sa aso. Pero kaya ako slow down lang din talaga ako. Pero kung ayun nga, slow down kayo, hindi magiging sobrang impact ninyo. Lalo na sa mga ganitong lugar na masisikip, traffic, try to slow down po please para hindi kayo maka-aksidente o maka-aksidente. Sabi ko kung ever man maka-aksidente ako, sana ako lang, wala akong madamay. Pinakayo ako maka-aksidente. Kawawa naman yung aso, kawawa naman yung ate. Walang may gusto sa nangyari. So we're here at SM City Calamba. Medyo masakit na sa balat ng init. Kaya pagdating sa lalawigang Magiting, Batangas. Approaching Batangas. Actually, we're already in Batangas. Grabe, nag-traffic, inabot kami ng parada. Parada ba yan? Ang dami natin nakakasabay na parade. Hindi ko gets kung anong klaseng parada to. Overtake ang itong bus. Ang haba ng parada. Bigla na nag-overtake tayo. Itong daanan na to, parang first time ko lang dumaan dito, guys. Sobrang sarap ng hangin. So yung naging exit nito, ayan o, Lipa Medics Medical Center. Ito yung exit niya. Nice ha, ginawan nilang daan. So guys, kita na natin si Makulot. Nandito na tayo sa may Cuenca, Batangas. At sobrang lapit na natin sa bahay. 15 minutes away, actually 14 minutes away na lang. Tapos it's 7:59. So maaga tayo ng 15 minutes. Ganda mag-corner dito. Ito yung view nyo. At sa part na ito, ini-enjoy lang namin ni Kuyang nakaklik ang bangkingan dito. Sobrang kalmado lang. Sobrang banayad lang kami. Samahan mo ng sariwang hangin at magandang tanawin. In 1 minute, ang dala tayo. Ayun, may pusa. Ayun na. Ayan yung anak ni Dongko. Ang cute. Oo nga no, kamukha ng mukha niya. Oo. Pang rough road. Ayun, may nagka-tennis to. Lang, cute. Ang dami ng tao. Oo. Ay, sige, Kuya Jay. Kuya Jay! Ayun, may tennis sila. Kain din guys, ang ganda ng Makulot oh. Sobrang ganda ng view. Parada muna natin dito. So guys, may bago tayong item rito. This is from Telesin. Ito yung kaka-order ko lang sa Shopee. Tapos tripod. Kasi pag umaalis ako minsan solo ride, syempre wala nagkukuha sa ating video. Kaya may in-order ako sa Shopee. Tignan nyo kung gaano kataas to. Tapos ito naman yung may naka-built-in na siya para sa mga cellphone ninyo. Na-adjust din siya. Ayan o. Naro-rotate. Ito lang yung panghigpit sa kanya. So yun lang, share ko lang yung bago nating budol na nakuha. Kasi meron ako nakita na ibang brand, pero parang anipis kasi. So itong Ulanzi, medyo makapal. Hindi ko naman kailangan ng may switch na button. Okay na sa akin yung ganito. So guys, ito nakakain na kami at nakapag-breakfast na kami. Ngayon naman, pinalamig lang natin si ADV 160 kasi i-change oil na natin siya. Ang total na tinakbo na pala ni ADV 160 ay nasa 953 kilometers. So 47 kilometers na lang, kailangan na talaga siya palitan. Kasi pagbago yung motor nyo, nag-range siya sa 500 to 1,000 as per Honda. Tsaka nyo siya i-change oil. So ngayon, ano lang isang gagamitin natin sa MJL? Syempre may bago tayo lang.
Eto, Shell Advance Long Ride. Lagi ko nakikita sa mga Facebook to na sobrang long lasting daw. Pero sabi kasi dito up to 6,000 km. Pero tayo, magpapalit tayo after 4,000 km of usage. Normally tayo, 'di ba? 1,500, 2,000 nagche-change oil na tayo. Ako sa Motol ko 3,000 to 2,500 to 3,000. Pero dito papaabotin natin ng 4,000. Para tingnan natin kung makakatipid ba tayo dito tsaka sulit ba gamitin yung ganitong langis. So, magpapalit tayo. Ang next change oil natin, pag naka-total na 5,000 km na tayo, which is, ibig sabihin, gumamit tayo ng 4,000 km sa langis na to. Pero every 3,000, pero pagdating natin ng 3,000, sisilipin ko yung dipstick natin. Update ko naman kayo kung nababawasan siya, tapos kung ano na itsura ng kulay niya. Baka naman kasi, hindi naman talaga ganun siya ka long lasting. Kaya, sa video na to, pag-experimentohan natin siya para if mare-recommend ba natin siyang gamitin para sa mga nanonood. Sa gear oil naman guys, di naman ako mapili. Honda JBT, good sa akin yun. Tapos syempre, ang gagamitin natin, Embudo. Lalagay ko yung link ng mga gamit natin na binagbibili natin yung langis, ito Embudo, sa description natin. Sa Shopee ko lang kinuha to. Huwag kayong kukuha ng maliit lang kasi bitin yun. Tsaka maganda yung mahaba na ganito. Tapos may filter pa siya. Mura lang to. At syempre, yung pambukas natin ng drainage, ito, Flyman. Heavy duty. May binili ako dati 200 pesos, halos kompleto na pero ang pangit, sobrang poor quality material. Ito heavy duty na. Thank you Justin sa pag-recommend nito. Pito daw kunin ko eh. Siya kasi nag-aayos ng kanyang motor. Tuturuan niya ako ng maglinis ng panggilid. Pero for now, magdi-DIY tayo, mag-change oil para makatipid din. Kasi pag bumili ka nito, kunyari dalawa rin motor namin para kay P6. Ako na magtatanggal, 'di ba? So samahan niyo ako. Kalikutin na natin 'to. Pero bago pala natin simulan, pakita ko lang sa inyo yung cup natin. Ito yung pinaka first ever merch natin. Sana masuportahan nyo ako. Free delivery naman around Manila. If malayo kayo, pwede nyo naman palalamove or gusto nyo sa mga set na niraride ko kasama yung mga subscriber, sama na lang kayo rin, magdadala ko. Pero feel free to message me on Facebook. Pwede nyo naman ipalalamove or angkas. Pero mas mura ata sa Lalamove. Kaya kung magpapadala kayo ng ganito, I recommend Lalamove na lang. So we have khaki color and the white color. Ayan siya. Magkakaroon tayo ng ibang colors din soon. So Sir MJL, bakit nakalagay the 1%? May meaning po yung the 1%. Nung na-hire po kasi ako sa barko, recently lang, actually yate siya, meron kaming 110,000 applicants. And we are part of the 1% na nakapasa. So, parang para sa akin, yung meaning ng the 1% is very important. Parang tayo sa buhay natin, minsan may ginagawa tayong bagay na hindi ginagawa ng ibang tao, ng 99% sa mundo. Parang ako sa pag-challenge ko ngayon sa sarili ko na mag-pursue ng ibang career, mag-pursue ng ibang path. Kaya sobrang meaningful sa akin ng the 1%. Kaya ako nilagyan ng @SirMJL kasi sobrang dali namang gayahin kasi talaga ng logo ko. So, nilagyan ko na siya ng @SirMJL para yun yung pinaka-copyright natin. So 1% is for those people who strive for the better, who wants to be different, who doesn't want an average life. So ayun. So tara. Sana masuportahan niyo to. Pag naubos to guys, actually pag naubos ko tong 10 cups na meron tayo, abangan nyo. Magkakaroon naman tayo ng shirt or long sleeve. Tignan natin kung ano mas maganda. Kasi actually, itong cup pala, ito yung second cup na in-order ko. May pinagawa na ako before. Kaso hindi ko nagustuhan yung quality niya. Ayoko nagbebenta rin ng poor quality. So ayoko rin masira pangalan. Kaya ito yung gagamitin na, ito yung napili kong cup talaga. Hindi siya ganun kainit. Perfect siya pag nag-workout ka sa gym. Perfect ka pag nasa labas ka. Ito, nagmumotor. So, ayun. So tara, simulan na natin i-change oil si ADV 160. Let's go! So guys, if nakikita nyo, ito yung bubuksan natin. Yung iba dito nagbubukas, pero ako ito talaga kasi sa Honda ito yung tinuro sa akin. So guys, bago natin buksan yung ilalim, kailangan buksan muna natin yung dipstick para pumasok yung hangin. Yung dipstick makikita nyo rito sa gilid. Ayan o. Grabe guys, sobrang luwag Hindi man lang hinigpitan sa kasa, pero ngayon bubuksan na natin siya. Ito, kasi isang ganun ko lang, natanggal ka agad, so hindi nila hinigpitan. So sa mga bagong bili dyan, or sa mga nakalayo-layo na pero hindi pa nasisilip, check yung dipstick nyo. Ang size pala niya ay size 12. Tara! Makikita nyo sobrang itim na rin ng motor, nung langis natin. Babalikan natin siya after 40 minutes or 1 hour. Papatuloy na natin siya. After nito, susunod naman natin yung gear oil. Pakita ko sa inyo. So, humingi tayo ng rescue.
Mimidong. So si Mimidong, rescue natin. Siya daw magtatanggal sa gear oil. Ayan. Pakita mo muna kung anong size. So, meron tayong size 12. Huwag niyong gagamitin yung etong side na to. Ito yung gagamitin ninyo. Yan. Size 12. Yan. Si Mimidong, to the rescue. Go, Mimidong. Una, ito muna. Yung pinakataas niyo muna yung bubuksan nyo para pasukan ng hangin. Nulungan lang natin ng onte kasi kailangan ng puwersa. Okay na yan, kahit kamay mo na lang yan. Ayan. So, hinahatak ni Mimidong para malagyan ng hangin. Para maging maganda yung tulo ng gear oil natin. Up, yung washer. Ingatan mo yung washer. Pasok mo sa kanya. So guys, huwag niyo wawala yung washer ha. Yan. Ako mo? Yan, so yan. Diba? Yan, tumutulo na. May washer yan ha, ingat ka. Nadali mo, Mimidong. Congrats, marunong ka na mag-gear oil. Ayan o, nakapag-gear oil ka na, nagkaroon ka pa ng McCafe. So yan guys, medyo inangat natin yung motor kasi tumutulo pa siya yan o. Kailangan medyo itulak nyo onti yung motor eh. Itabingin nyo siya ng onti para lumabas pa yung ibang natitira. Okay na? Yan, si Mimidong na magbabalik. Tuturuan natin yung girlfriend natin eh. To. Kaya mo yan, kaya mo yan. Nice. So nakalimutan ko, may switch pala to. Kasi ito ngayon, naka-rotate siya na pa ganun. So pag pasarado naman, punta nyo lang to sa kabila. Yan. Tapos pag ganun pa Pag ganun, tama yung ginawa mo kanina. Hindi ko lang talaga siya napalitan. Ipasok mo muna siya i-firm bago mo hatakin. Okay na yan. So yan na guys, siya na maglalagay ng ating langis. Let's go! Ayan na. So yan, patuloyin mo ng onte. Taktak mo na lang dun sa ano. Mismo ano niya. Bubuksan na yung JBT ni Mimidong. Pew! Go Emong. Yan, tapos sa si Mimidong, isasara niya. Napunasan mo na yan, ha? Okay na. Galing na mekaniko natin, ha? Magkano po bayad sa inyo? 1 million. Mahal naman. Saktong-sakto, mahilig tayo sa kape, oh. McCafe! Sino gusto? So, lilinisan naman natin si Blanca. Simula nung binili ko siya, hindi ko pa siya nalilinis. Puro ihi na siya ng pusa. Kaya linisin na natin. Sa totoo lang guys, mas preferred ko na tayo talaga naglilinis ng motor natin kasi bukod sa nakatipid tayo, nalilinis natin siya ng maigi. Naiiwasan mabasa katulad ng mga mini driving lights natin na nakakabit sa ating motor. So guys, ang advantage lang din pag kayo naglinis ng motor nyo, bukod sa nakatipid na kayo ng 100 pesos, makikita nyo yung mga parts na may gas-gas. So ako may mga nakita ko, nagulat ako, may gas-gas na pala ako. Pero normal lang naman yun. Tsaka hindi naman gano'ng may iwasan yun. Masakit lang kasi bago-bago pa, pero acceptance is the key. So salamat sa ating Mimidong na nagbibideo sa atin ngayon. Tsaka siya rin yung ating part-timer sa pag-maintenance ng motor kay Blanca. So, papahinga muna kami saglit kasi sobrang ingat. See you guys in a bit. So yan guys, may tennis session sila dito. Ay si Mimi doong naglalaro. Tayo pa nang gulo lang tayo. Yan, sports kasi talaga ni Mimi doong tennis. Ako, diba basketball. If taga Batangas kayo, ito yung Facebook page nila. Pwede kayo maglaro dito. May schedule sila. So yan, if gusto nyo sumama sa mga laro nila rito, message nyo lang yung Facebook page na yan. So it's 4:30 na, nakapag-change oil, nakapag-linis tayo ng motor, nakapagpahinga tayo, nakakain tayo ng pansit. Ang sarap dito kasi sobrang fresh air, tapos kitang-kita yung Mount Makulot dito. Maya-maya uwi na rin tayo.
So, in-enjoy lang natin yung oras kasi sulit yung biniyahin natin. Bukas may pasok pa si Mimi Dong kaya hindi tayo pwede sobrang magpalit. So, ito yung cup natin, kita nyo, na-absorb niya yung pawis ko. Tapos, ayun, may ano siya, para siyang breathable din siya, hindi siya sobrang init. Ito na yung gagamitin ko sa mga daily natin pan-gym or sa pag may mga lakad tayo. Syempre, para nire-represent din natin yung sarili natin. Fan din tayo ng sarili natin. Good evening guys. After namin mag-tennis, ito tinuturoan natin si Mimi Dong. May Honda Beat dito. Sige, pakita mo sa mga viewers natin paano magmotor ang isang doktora. Wait lang. Ako bigla. So tinuturuan natin siya sa Honda Beat kasi sa kuya niya naman yan. Tapos yung ADB 160 kasi natin, may hirapan pa siya. Actually, ito kita nyo, nag-a-adjust pa siya. Medyo nabibigatan pa siya, inaaral pa niya kung gaano kabigat yung motor. Tapos paano pagpiga. So ayan, dito pa rin kami sa Batangas, 6:45 na. Maya uwi na tayo. After ko lang turuan si Mimi Dong, kakain liligo. Tapos bounce na tayo. Ito rin yung Honda Beat sa babae kasi si Mimi Dong 5'1 ata. Tapos ayun o, abot na abot niya. Sige, dire-diretso. Slowly lang. Slowly, wag kang titigil sa throttle pero dahan-dahan lang. Kontrolin mo yung throttle, kaya mo yan. Ayan na, nakuha niya na. Dire-diretso na siya. So sabi ko, lahat naman nagdaan dyan eh. Maski ako, nagdaan din ako sa ganyan. Hirap na hirap ako noong una kahit lalaki ako. Na kayang-kaya ko yung bigat ng motor pero nag-aaral pa rin talaga ako. Kaya proud of you, oh. Kita mo, kayang-kaya niya, no? So guys, dito ko natatapusin yung content namin. Tapos ko naturuan si Mimi Dong. Ito, maliligo na talaga ako. Tapos kakain kami saglit ng pansit. And then, uwi na kami sa bahay. Bala ko sana dumaan sa Cecilia's Buko Pie. Pero tingnan natin kasi medyo late na. Tsaka baka puno yung gamit namin. So, ayun. Hindi ko na ma-vlog yung pauwi namin kasi madilim din. So sa mga may inquiries, ito pala yung cup natin, yung ginamit natin ngayon for tennis. Support me. Ito, available naman siya sa Facebook. I-chat nyo lang ako ron sa Facebook natin. Sir MJL, ayan siya. Ilalagay ko yung link ng Facebook natin sa baba. Tapos, if you're around Manila, free delivery siya. Basta umaga lang, wag lang gabi. And then pwede nyo naman siya padala through LBC or Lalamove. First customer natin, shoutout kay Capti. So, shoutout sa'yo. Ito yung YouTube niya, from Puerto Galera. Sobrang supportive nito siya rin yung pinakaunang member ko sa YouTube. So yan, sobrang thank you. Hopefully dumami pa yung merch natin. Buso ko na itong 10 caps. Naka-ready na rin yung susunod. Nag-iisip ako kung damit or long sleeve. So yun guys, thank you sa support nyo sa channel natin. And papaalam na ako. Abangan nyo na yung next content namin. Kasi sa linggo, itong darating na linggo na, mag-ride tayo kasama yung mga subscribers. So, naggawa kasi ako ng poll na kasama yung mga subscribers. Tapos pagbobotohan nila yung lugar at pinili nila Dinggalan. Tapos ayun nga, may mga kasama tayo. Unfortunately, sobrang dami gusto sumama. Pero kinat ko na sa 16. Dapat nga 15. Kasi gusto ko rin talaga ma-organize ng maayos. And first time ko kasi mag-organize ng ganito kalaking grupo. Kaya gusto ko naman ma-enjoy, hindi yung kalas-kalas kami along the way. Kaya so far, ito muna yung kaya kong i-manage. And then, tignan natin yung susunod kung gaano karami masasama ko. Pero hopefully marami. Tapos pagpilihan nyo ulit yung lugar, maghanap na ako ng lugar na pagbobotohan. Tapos vote na lang kayo. See you guys on my next ride. Maraming salamat sa pagsama sa video na to. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you guys. Bye-bye!